Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po akong Jerome. Hindi ko tunay na pangalan, 27 years old na ngayon, from Iloilo. Isa lang akong simpleng lalaki na nangarap magmahal ng seryoso. Akala ko noon kapag binigay mo ang lahat ng oras, effort at tiwala, ay sapat na para mahalin ka rin pabalik. Pero minsan, kahit anong bait mo, kung hindi ikaw ang mahal, ay talo ka pa rin. Ito po ang kwento kung paano ako nasaktan ng taong inakala kong makakasama ko habang buhay. Maaga pa lang ng mga panahong yon ay abala na kami sa university. Pasukan na naman kasi kaya todo linis kami ng mga janitor. Walis dito, map doon. Punas ng mga bintana at ayos ng upuan. Medyo pagod pero sanay na rin. Habang nagbubuhat ako ng silya sa hallway ay may tumawag sa likod ko. "Pre!" Paglingon ko ay si Patrick, ang pinsan ko. First year college siya noon at halos magkasing edad lang kami. "Oh, ang aga mo ah." Sabi ko naman. "Syempre, first day eh. Ikaw, mukhang pagod na pagod agad ah." Natatawa niyang sagot. Naglakad siya palapit sa akin tapos bigla siyang naging seryoso. "Pre, tanong ko lang, bakit di mo na tinuloy yung scholarship mo? Sayang yun ah." Napangiti na lang ako. Sayang din kasi yung kikitain ko kung mag-aaral pa ako. Tsaka nag-aaral pa ang mga kapatid ko. Mas kailangan nila ako ngayon. "Pero kaya mo naman pagsabayin, di ba? Parang nung high school lang tayo." Pilit niya. Umiling ako. "Hindi ganun kadali. Kailangan ko ng steady na kita. Hindi pwedeng puro pangarap lang muna." Saglit siyang natahimik saka nagsalita ulit. "Ang talino mo pa naman. Ikaw dapat yung nasa classroom hindi ako eh." Tinapik ko ang balikat niya. "Oh, ang drama mo dyan. Ikaw ang mag-aral ng mabuti at wag mo akong isipin." Mahirap lang talaga kami, Papa Choy, dahil construction worker lang ang tatay ko. Tapos si mama naglalabada lang kapag may nagpapalaba. May mga araw na may kita at may mga araw na wala. High school lang ang natapos ko kasi maaga akong nag-working student doon sa university bilang janitor. Habang naglilinis ako dati ay pinilit ko pa rin mag-aral kaya nabigyan ako ng scholarship. Pero nung nakita ko na 4 pang mga kapatid kong nag-aaral ay nag-isip ako. Bas kailangan ng pamilya ko yung siguradong sweldo buwan-buwan. Kaya pinilit kong ituloy na lang ang trabaho para kahit papano ay makatulong sa gastusin sa bahay. "Sige na nga pre, mag-aaral ako ng mabuti. Kapag bumagsak ako, yari ako nito kay mama. Baka makatikim ako ng sapok." Biro niya sabay tawa. "Aba dapat lang, sayang ang tuition mo dito kung tatamad-tamad ka." "Grabe ka naman, first day pa lang naman oh." Sagot niya habang inaayos yung ID lace niya. Nagbibiruan pa kami sa gilid ng hallway at dumadami na ang students. Maingay na at halo-halo yung usapan. May mga freshie na halatang kinakabahan at may iba naman na todo porma agad. Normal na eksena tuwing pasukan. Habang nagsasalita si Patrick tungkol sa schedule niya ay bigla na lang may dumaan sa harap namin. Isang dalaga. Nakasuot siya ng simpleng blouse at maong. May dalang folder na yakap niya sa dibdib. Mahaba ang buhok at medyo hinahangin pa habang naglalakad. Ewan ko ba, Papa Choy, pero parang bumagal yung paligid nung nakita ko siya. Parang first time ko ulit makaramdam ng ganon. Yung tipong may kumirot sa dibdib ko pero hindi masakit. Parang may gumalaw sa tiyan ko. Sabi nga nila, Papa Choy, ay may paru-paro daw sa sikmura. Noon ko lang talaga na-gets yung feeling na yon. Hindi ko na malayan na nakatitig na pala ako. "Uy!" Hindi ako gumalaw.
Uy pare! Pero tulala pa rin ako at bigla kong tinapik ni Patrick sa braso. Uy pare! Tulo na laway mo ah! Doon lang ako natauhan. Ha? Gago hindi! Tawa siya ng tawa. Ay nako, kanina ka pa nakatitig ah. Sino bang tinititigan mo? Hindi ko agad sinagot. Tinuro ko lang gamit ang nguso ko papunta sa direksyon ng dalaga. Yun oh! Sinundan ni Patrick ng tingin ang tinutukoy ko. Aba, ayos ah! Tahimik lang ako habang pinapanood maglakad papasok sa building ang magandang dilag na nakita ko. Pre, wag mo masyadong titigan at baka matunaw yan. Biro ni Patrick. Tumahimik ka nga. Sagot ko pero hindi ko maitago yung ngiti ko. Fresh siguro yan. Mukhang first year eh. Talaga? Bigla akong naging interesado. Malalaman natin yan. Dito lang naman siya papasok eh. Habang nakatingin ako sa pinto kung saan siya pumasok, ay may kakaibang excitement akong naramdaman. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero parang gusto ko agad malaman. Pre, huwag ka masyadong ma-inlove dyan ha. Baka mamaya, janitor ka pa rin tapos siya, Dean's Lister. Biro ulit ni Patrick. Grabe ka naman sa akin. Pwede namang mangarap ah. Wala namang masama. Basta wag lang creepy ha. Dagdag niya sabay tawa. Sasagot pa sana ako pero biglang tumunog ang bell. Hudyat na simula na ng klase. Oh yan na. Pasok na ako ha. Mamaya kwentuhan ulit tayo. Aalamin ko kung anong section niya. Sabi ni Patrick. Loko ka talaga. Sabi ko pero ramdam kong umaasa ako sa sinabi niya. Habang naglalakad siya papasok ay naiwan akong nakatayo sandali. Maingay na ulit ang paligid at parang bumalik sa normal ang lahat. Pero ako parang may naiwan sa loob ko. Sa dami ng dumaan na estudyante sa harap ko ng araw na yon ay sa kanya lang ako natulala ng ganon. Doon lang ako nakaramdam ng kakaiba sa isang simpleng pagdaan. Hindi ko pa alam noon kung anong magiging papel ng dalagang yon sa buhay ko. Ang alam ko lang, sa unang beses na nakita ko siya ay may nagbago na kaagad sa akin. At doon nagsimula ang lahat. Kinabukasan ay mas maaga pa yata si Patrick kaysa sa akin. Nasa hallway na ako, nagmamap ng sahig. Nang makita ko siyang papalapit na parang may gustong ibalita. Ang lapad ng ngiti niya na parang nanalo sa raffle. Pre, tawag niya agad. O bakit? Ang aga mo ulit ah. Sagot ko habang pinipiga yung map. Lumapit siya tapos bumulong na parang may secret. May good news ako sa'yo. Tungkol saan? Kunwari wala akong idea. Pero alam ko na agad kung ano yon. Gumiti siya ng mas malaki. Kaklase ko yung girl kahapon. Medyo napahinto ako. Ha? Totoo ba? Oo nga ni. Same course kami. First year din. Nasa black section ko. Parang biglang uminit ang tenga ko. Talaga? Seryoso? Talagang talaga. At para mas kiligin ka, alam ko na ang pangalan niya. Dagdag niya pa. Tinignan ko siya na kunwari chill lang. Ano naman ang pangalan? Lovely pre. Hindi ko alam kung bakit. Pero bagay sa kanya yung pangalan niya. Simple pero sakto. Lovely? Ulit ko sa isip ko. Ayan, kinikilig ka na naman. Tukso ni Patrick. Hindi ah, crush lang naman eh. Depensa ko agad. Crush lang daw. Ginaya niya ako sabay tawa. Pre, halata sa mukha mo kahapon pa. Sabi pa niya. Umiling ako. Grabe ka na talaga sa akin. Nakatitig lang ako sandali eh. Sandali? Parang 1 minute ka nga nakatulala eh. Napatawa na lang din ako. O sige na, oo na, gusto ko siya. Masaya ka na. Very much. At dahil mabait akong pinsan, ilalakad kita. Napakunot ang noo ko.
Ha? Anong ilalakad? Ilalakad kita sa kanya. Ipapakilala kita, basic. Huy, huwag kang nga ganyan. Nakakahiya. Sabi ko agad. Anong nakakahiya dun? Sasabihin ko naman na pinsan kitang mabait, masipag at single. Ay, loko ka talaga. Natatawa kong sagot pero medyo kabado rin. Seryoso ako pre, sayang naman kung hanggang tingin ka lang. Saglit akong natahimik. Tama naman siya, pero iba kasi pag nasa sitwasyon ka na. Okay na ako sa crush lang. Wala naman akong balak na manligaw. Wala raw balak. Alam mo, minsan kailangan mo rin sumugal. Bakit hindi mo subukan? Hindi yun ganun kadali. Estudyante siya. Ako, janitor lang. Bigla siyang naging seryoso. So, anong masama dun? Tao ka rin naman na. Hindi ako agad nakasagot. Ewan ko ba? Parang may part sa akin na gustong subukan. Pero may part din na nagsasabing hanggang doon lang dapat. Oh, ano? Game ka ba? Tanong ulit ni Patrick. Napailing ako pero may ngiti. Bahala ka nga, pero wala ka munang sasabihin na kung ano-ano ha? Sure ka? Sure, step by step ba? Okay, chill ka lang. Hindi ko naman sasabihin na in love ka na kaagad sa kanya. Huy, umayos ka. Natatawa kong sabi. Tumunog na yung bell kaya kailangan nang pumasok ni Patrick. Bago siya umalis ay lumingon pa siya sa akin. Pre, mamaya pag nakita ko siya, ikukuha kita ng update. Para kang reporter ah. Sagot ko naman. Siyempre, love life correspondent mo ko. Habang papasok siya sa classroom, ay naiwan na naman akong nakatayo sa hallway. Hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan o matuwa. Pero isang bagay ang sigurado na iba na yung pakiramdam kumpara kahapon. Hindi na lang siya basta random na dalaga na dumaan sa harap ko. May pangalan na siya, si Lovely. At simula noon Papa Choy ay hindi na lang siya basta mukha sa crowd. May dahilan na ako para abangan ang bawat pagdaan niya sa hallway. Hindi nga nagtagal ay tinutuon ni Patrick yung sinabi niya Papa Choy. Isang hapon pagkatapos ng klase nila ay tinawag niya ako sa may gilid ng kantin. Pre, nandito siya. Tara na. Kinabahan agad ako. Loko ka? Seryoso ka ba? Oo nga. Relax ka lang. Paglapit ko ay nandoon siya. Yung dalagang ilang araw ko nang inaabangan sa hallway, mas malinaw ko na siyang nakita ng malapitan. Simple lang siya. Walang ka-make-up, pero ang lakas ng dating niya. Lovely. Pinsan ko nga pala si Jerome. Sabi ni Patrick. Gumiti siya sa akin. Ikaw yung lagi kong nakikita sa hallway no? Dito kasi yung work ko eh. Janitor kasi ako dito. Medyo nahihiya pa na sagot ko. Alam ko, ang sipag mo nga eh. Sabi niya sabay ngiti ulit. Ewan ko ba Papa Choy, pero parang biglang naging okay ang buong araw ko dahil lang sa isang simpleng usapan na yon. Mula noon kapag free time ni Patrick, minsan ay sumasabay si Lovely sa amin sa kantin. Simpleng kwentuhan lang about sa school, about sa life, at minsan mga random na bagay lang. Hanggang sa nasanay na kami na nagkikita. Hindi man araw-araw, pero madalas. Minsan tinukso tuloy kami ni Patrick. Pre, iba na to ah. Tumahimik ka nga. Sagot ko. Pero sa totoo lang, ay totoo ang sinabi niya na iba na nga. Habang tumatagal ay mas nakikilala ko si Lovely. Mabait siya, family-oriented at seryoso sa pag-aaral. Hindi siya yung tipo na puro landi lang. Kaya lalo akong nahulog sa kanya. Isang gabi habang nag-uusap kami ni Patrick ay bigla niya akong sinabihan. Pre, manligaw ka na. Halatang halata ka naman eh. Hindi pa siguro. Sagot ko naman. Kailan pa? Pag may nauna na sayo?
Doon ako natauhan. Tama siya, Papa Choy. Kung seryoso ako, ay dapat panindigan ko. Kaya sa isang hapon ay nilakasan ko na ang loob ko. Inamin ko kay Lovely na gusto ko siya. Hindi ko na pinahaba. Sinabi ko lang na handa akong manligaw kung papayag siya. Ngumiti siya, Papa Choy. Medyo nag-isip. Tapos tumango. Sige. Doon nagsimula ang panliligaw ko, Papa Choy. Hindi man ganon kagarbo ang ginagawa kong panunuyo, pero sineryoso ko. Hinahatid ko siya minsan. Binibigyan ng maliit na snacks at lagi ko siyang kinakamusta. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, Papa Choy, pero marami ring nagkakagusto sa akin sa university na yon. Sinasabi nila na gwapo raw ako, pero wala akong pinansin. Si Lovely lang talaga ang nakapana ng puso ko. At hindi rin nagtagal ay sinagot niya ako, Papa Choy. Sa araw na yon, pakiramdam ko ako na yung pinakamasayang tao sa campus. Akala ko yun na yung simula ng forever. Pero habang tumatagal, ay mas lalo pa kaming naging malapit ni Lovely. Hindi na lang simpleng hatid sundo at kain sa kantin. Mas nakilala namin ang isa't isa sa mga problema sa bahay, mga pangarap at mga insecurities. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na lang puro holding hands at sweet messages, may mga pagkakataon na nadadala na kami ng emosyon. Bata pa kami, in love, at akala namin kaya na namin lahat. Nag 1 year anniversary kami. Tapos nag 2 years, 3rd year college na siya noong mga panahon na yon. Ako tuloy pa rin sa trabaho. Pero mas ganado kasi pakiramdam ko may kasama na ako sa buhay. Inspired kumbaga, Papa Choy. Isang gabi ay may malaking event sa university. Gabi yon ginanap. Nag-usap kami na susunduin ko siya pagkatapos. Susunduin kita, sabi ko sa kanya. Oo babe, sagot niya. Pero nung patapos na ang event ay wala akong natanggap na message. Nag-text ako, tumawag pero walang reply. Hanggang sa inantok na ako kakahintay. Naisip ko na lang na andun naman si Patrick, kaya safe siya. Siguro busy lang, kaya nakatulog na rin ako na kampante. Kinabukasan ay nagkita naman kami. Medyo tahimik siya nung una, pero sabi niya ay pagod lang daw siya. Hindi ko na pinilit pang magtanong. Hanggang sa nauwi na naman sa lambingan ang pagkikita namin. Isang buwan nang lumipas ay napansin kong parang iba si Lovely. Madalas siyang tahimik. Isang hapon ay nagkita kami sa usual na spot namin. Kinakabahan siya at halatang may sasabihin. Babe, mahina niyang tawag. O bakit? Okay ka lang? Bigla siyang napaiyak. Doon na ako kinabahan. Babe, buntis ako. Parang tumigil saglit ang mundo ko ng araw na yon, Papa Choy. Hindi ko alam kung ano ang una kong mararamdaman. Shock ba? Takot? Pero ang malinaw sa akin ay masaya ako sa balita niya. Totoo ba? Magiging tatay na ako? Aligagang tanong ko. Tumango siya at iyak ng iyak. Natatakot ako. Paano pag nalaman ng mga magulang ko? Paano pag hinusgahan ako ng mga tao? Paano yung pag-aaral ko? Hinawakan ko ang kamay niya. Shh! Akong bahala. Hindi kita pababayaan. Sigurado ka ba? Umiiyak pa rin siya. Oo, pananagutan ko to. Mahal kita eh. Habang umiiyak siya sa harap ko ay mas tumibay yung desisyon ko. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang haharapin namin. Pero sa isip ko noon ay kakayanin namin. Hindi ko lang alam na yun na pala ang simula ng mas malaking pagsubok sa buhay ko.
Hindi naging madali ang pagharap ko sa mga magulang ni Lovely, Papa Choy. Isang gabi ay pumunta ako sa bahay nila para kausapin sila ng maayos. Galit na galit ang tatay niya. Halos hindi ako makatingin ng diretsyo habang pinapagalitan niya ako. Bata pa yan eh. May pangarap kami para sa kanya. Sigaw niya. Tahimik lang akong nakikinig. Wala naman akong karapatan na sumagot ng pabalang. Dahil totoo naman na may pagkukulang kami. Si tita naman ay umiiyak habang hawak ang kamay ni Lovely. Ramdam ko yung takot nila para sa anak nila. Sasagutin ko po lahat. Hindi ko po siya pababayaan. Matagal bago sila kumalma hanggang sa sinabi ng tatay niya ang kondisyon. Hindi pa raw muna kasal. Pero ang pag-aaral ni Lovely ay ako ang sasalo. Magpapatuloy siya hanggat kaya pa ng tiyan niya. Pagkatapos manganak ay babalik siya sa school, walang titigil. At tinupad ko yon, Papa Choy. Habang lumalaki ang tiyan ni Lovely, ay mas naging maingat ako sa trabaho. Mas nagdoble kayod para masigurong may pang check-up, may pang vitamins at pang gastos. Buti na lang at naging maayos ang pagbubuntis niya. Nang manganak siya, Papa Choy, ay parang ako ang mas kinakabahan kesa sa kanya. Pero naging maayos ang lahat. Isang magandang baby girl ang isinilang niya. Noong una ko siyang buhatin ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sobrang saya. Sobrang nakaka-excite. At sa puso ko ay sigurado ko na anak ko siya. Sa dugo at laman. Pero hindi maiwasan na may mga bulungan. Parang hindi kamukha ni Jerome ah. Binsang naririnig ko sa mga kamag-anak ko. Hala, kanino kaya nagmana? Dagdag pa ng iba. Sa totoo lang ay may konting kurot sa dibdib ko tuwing naririnig ko yon. Pero hindi ko pinansin. Walang dahilan para isipin ko ang mga hinuha nila. Dahil sa labis na pagmamahal ko sa mag-ina ay hindi ko pinapansin ang mga naririnig ko. Doon kami nakatira sa bahay namin. Si mama ang tumutulong magbantay sa bata, lalo na kapag may pasok si Lovely. Ako naman ay trabaho sa umaga hanggang hapon. Nagpatuloy sa pag-aaral si Lovely gaya ng pangako ko sa mga magulang niya. Ako ang sumasalo sa lahat ng gastos. Pagod. Oo, pero masaya ako noon. Akala ko, Papa Choy, ay unti-unti na kaming bumubuo ng pamilya. Akala ko ay yun na yung buhay na pinili ko at paninindigan ko hanggang dulo. Lumipas ang mga buwan at taon na ako ang bumubuhay kina Lovely at sa baby namin. Naging rutina lang namin yon para sa akin. Trabaho sa umaga, uwi sa hapon at tulong kay mama sa bata. Pero may isang bagay na unti-unting nawala sa eksena. Si Patrick. Simula nung nagsama kami at nagkaanak ni Lovely ay naging mailap siya. Iwas kung iwas. Hindi na siya lumalapit at hindi na nagyayaya ng kwentuhan. Inintindi ko na lang. Sabi ko sa sarili ko ay baka busy lang. Graduating na rin kasi sila ni Lovely. Pero habang tumatagal ay parang may nag-iiba. Nagiging cold si Lovely. Madalas siyang umaalis kasama ang baby. Lalo na kapag weekend. Uuwi lang kami kila mama. Lagi niyang dahilan. Minsan, hindi pa sila sa amin natutulog. Paulit-ulit na ganon, Papa Choy. Hanggang sa hindi ko na maiwasang magduda. Isang gabi ay nakatulog siya ng maaga. Ayoko sanang gawin, pero kinuha ko yung cellphone niya. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan. At doon ko nabasa ang mga chat nila ni Patrick. Yung landian nila, na miss na daw nila yung isa't isa. At ang pinakamasakit ay si Patrick pala ang tatay ng bata.
Kaya pala tuwing umaalis si Lovely kasama ang bata ay doon sila nagkikita. Gusto raw makita ni Patrick ang anak niya. Parang gumuho ang lahat. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga. Biglang nagising si Lovely at naabutan akong hawak ang cellphone niya. Nanlaki ang mata niya. Gusto kong magwala at sumigaw. Pero nagpigil ako, Papa Choy. Dahil ayokong marinig ng pamilya niya. At ayoko ng iskandalo. Tahimik lang akong umiiyak. Bakit? Bakit, Lovely? Yun lang ang nasabi ko. Hindi na tumanggi pa si Lovely, Papa Choy, at inamin niya lahat. Hindi pa raw handa si Patrick nung nalaman niyang buntis siya. Natakot daw. Kaya ako ang naging sandalan. At doon ko siya sinumbatan. Ginawa kong lahat para sa iyo. Para sa anak mo. Pero hindi pala sa akin. Nagpakatanga ako kahit ang dami kong naririnig kasi mahal ko kayo. Pero bakit? Bakit ito yung kapalit? Kailan pa? Kailan mo pa ako niloloko? Yumuko siya. Nung gabing may event, nung hindi ako nagpasundo. Papa Choy, parang may sumuntok sa dibdib ko at binalik ako sa nakaraan. Doon ko na naisip na naging kampante ako na kasama niya ang pinsan ko dahil may tiwala ako. Pero siya pala yung gagago sa akin. Si Patrick yung naglalakad sa akin kay Lovely noon, siya yung tulay namin. Yun pala, siya yung makakatuluyan. Lalapit sana si Lovely habang paulit-ulit na nagsosorry. Pero hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa likod. Doon sa dilim ay tahimik akong umiyak. Lahat ng pinaniniwalaan ko ay kasinungalingan pala. Masakit man, Papa Choy, ay pinili kong isoli sila Lovely at ang bata sa tunay na ama. Hindi madali pero kailangan. Pagod na ako sa kasinungalingan. Bumalik ako sa dati kong buhay at doon ko ibinuhos ang oras at lakas ko sa pamilya ko. Inuna ko ulit ang mga kapatid ko. Hindi na muna ako tumingin sa babae. Focus lang sa trabaho at buhay. Umalis ako ng university at nag-apply bilang cook sa isang fast food restaurant. Doon ako nagsimulang muli. Hindi na kami nag-usap ni Patrick mula noon, pati si Lovely. Naging maingay sa pamilya namin ang nangyari. Maraming tanong at maraming naging mga side comment. Pero habang tumatagal ay tinanggap din ng lahat. Sa ngayon, ang mahalaga sa akin ay nakakabawi na ako. Nakakatulong ako ng buo sa bahay at nabibili ko ang gusto ng pamilya ko. Hindi dahil masaya kong nawala ang responsibilidad ko sa mag-ina, kundi dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na magsimula ulit. Sa ngayon ay single pa rin ako, pero okay lang sa akin kasi hindi ako nagmamadali. Dahil naniniwala ako na kung may dadating ay dumating na lang, pero never na akong maghahanap o titingin. Nakakatawa man sa tingin ng ibang tao, pero buhay ko to at walang pwedeng magdikta ng gagawin ko. Papa Choy, salamat po sa pakikinig. Ang payo ko lang ay huwag ibigay ang buong mundo sa taong hindi naman sigurado sa iyo. Magtira para sa sarili. Kasi kapag hinayaan mong maubos ka, sa huli ay ikaw lang din ang bubuo at magbabangon sa sarili mo.